Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Title, Bakit naman nakarating ng Africa? Netizens napansin na may mga African users ang heart react kay Congressman Luistro. Binulabog ng maraming netizens online ang magkakaibang post patungkol kay Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Matapos sabihin nitong fake news ang balitang nilamon siya ng buhay ni Atty. Sheila Sison, ang lead counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa iba't ibang social media post, napansin ng ilang online users na may mga foreign account ang tila nag-heart react sa post patungkol sa mambabatas. Sa kanilang binahaging screenshots, makikita ang mga litrato at pangalan ng mga nasabing individual na ayon sa kanila ay mukhang taga-Africa. Ayon sa kanilang mga komento online, ganito ang mga comments. Bakit naman nakarating na si Luistro sa mga Afrikano? Pati sila interested na sa mga nangyari sa impeachment? Sabi ng isa, naiintindihan kaya nila ang lingwahe natin? Nagha-heart react pa nga. Mga te, troll yan. Para pampadami ng react. Para mukhang sang-ayon sila sa sinasabi ni Luistro, pero ang mali lang nila, African picture and name pa ang ginamit nila. Mukhang ang troll kasi mga nakalock profile. Tapos lahat sila nagre-react kay Luistro and gang. Unbelievable. Lumang tugtugin na yan. Itong administrasyong ito, grabing paggamit ng troll farms. Siniwalat yan ni Congressman Marcoleta sa Kamara. Kini-question niya ang budget ng PCO. Bilyones ang budget ng PCO. Tapos, taxpayers money, ginagamit nila pang finance ng mga troll farms. Kasi kung hindi sila mag-troll farms, lalamunin sila ng angry and laugh emoji. Example na lang. Kay Pangulong Marcos, noong last year, kampanyahan pa, mayroon siyang pahayag na tungkol sa ang kanyang administration daw papunta sa maliwanag na kinabukasan. Kaya iboto ang alyansa. Ang Duterte administration, ano daw yun? Madilim na nakaraan. Kaya pinagpipili ng Pangulo ang taong bayan, botante, gusto nyo bang bumalik sa madilim na nakaraan? Sige, boto nyo ang kalaban. Gusto nyo ng maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. Nako, pinutakti siya ng halos 1,000,000 laugh emoji. After that, wala na. Tinanggal na nila yung feature, hindi mo na mabibilang ang laugh at angry emoji doon sa official Facebook page ng Pangulo. Matagal-tagal din yon. Ngayon, napansin ko, wow, mabibilang mo na. Dumarami na yung nag-heart at nagla-like. Ako, duda ko lang ito, troll farms na yon ang kumakana. Kaya, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Magbayad bang kayo ng troll farm, mas marami pa rin yung taong bayan na tatawanan kayo, galit sila sa inyo, dahil huwag nyo namang ismulin, insultuhin ang katalinuhan ng Pilipino gamit kayo mga troll farms. Kaya ito, Luistro. Bakit nagalit si Atty. Lorna Capunan? 74 years old na siya. Bakit? Sabi niya, masamang may period ako. Galit. Bakit?
Yun ang isang mga palatandaan na nilamon sila ng buhay ng defense team ni BP Sara. Tapos mag-deny pa. Deny. Sa age of social media ngayon, hindi nyo na pwedeng maitago ang katotohanan dahil ang bilis magpasa ng impormasyon. Yung mga scooper ng politiko, nakakaalam yan. Good luck sa mga gumagamit ng troll farms. Galingan ninyo. Sino ang pinaka sikat na gumagamit ng troll farm? Candidate BBM. Inamin niya mismo sa isang speech. Hindi tayo pinapansin ng mainstream media, kaya napilitan tayong gumawa ng troll farm. So, pinakilala pa niya yung in charge sa troll farm niya. Oh. So, mahilig talaga itong administrasyong ito gumamit ng troll farm at the expense of taxpayers. I don't know how many millions ang ginagastos nila gamit ang ating mga hard-earned taxes para lang palabasin na magandang ginagawa nila. But then, yun, negative pa rin ang rating nila. Nakakaawa, nakakaya. Negative 15 sa Pulse Asian, negative 13 sa ano ito? SWS, the lowest na natanggap na net satisfaction rating ng Pangulo. So, good luck, Congresswoman Luistro. Sana manalo kayo sa battle of public opinion. Ipakita nyo na mas magaling kayo, mas matinik kayo kaysa sa defense team ni BP Sara. Otherwise, sayang lang ang taxpayers money na ginagamit nyo. Nag-video presentation pa sila. Kaninong gastos yun? Tayo na naman. Binayaran natin yung video presentation nila. Kasi mahirap gumawa ng gano'n. Ano? Para ipalabas na they are doing good. Tingnan natin. Excited na ako na magsimula ang impeachment trial. Tingnan natin sino ang iiyak. Sino ang magkakaroon, duduguin na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay sa Tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibijin Himanan, nga taga San Rafael, Poroksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang ngero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to panagid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid ni sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na katuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4. 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela. 3 pa ang gaeskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So
Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Salamat kayo.